What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo ngayon sa GM Cycle Cabanatuan Branch na matatagpuan sa Daan Sarili, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ngayon ay bumili tayo ng motor dito, which is yung isa sa mga pinagpipilian natin noon na adventure bike, na scooter. So shoutout sa tumulong sa atin na makapaglabas nitong Venture 150, kulay gray. Okay guys, so pinapakilala ko sa inyo si Fecon Venture 150, ang kanilang adventure scooter. So si Venture 150 ay available sa kulay red, gray, black, and white. So si Venture 150 ay merong 150cc engine displacement, 4-stroke, liquid-cooled 4 valves, may maximum horsepower na 12.1 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque of 14.6 Nm torque at 5,500 RPM. So siya ay fuel-injected na at meron siyang engine oil capacity na 1 liter, pero usually 900 lang talaga yung nilalagay natin dyan. 900 ml. So siya ay CVT or belt-driven. Sa kanyang suspension naman, telescopic with sleeves or may cover yung kanyang telescopic. Okay ito kasi safe siya sa damage. At sa likod naman ay meron tayong dual shock absorber gas charge. Kanyang ilaw, all LED. Ito yung signature ng kanyang brake light sa likod. All LED with hazard function. At sa harapan, ganito po ang kanyang itsura. Dalawa yung kanyang daytime running light at ito yung kanyang high. Ayan. So apat na yung kanyang ilaw, dalawa rito at dalawa rito. Merong nakalagay na VADV dito, which means Venture Adventure. At ang lapad ng kanyang fairings dito sa footboard. So wala siyang airflow dito sa baba. Ayan. At ito pa yung isang nagustuhan ko rito, Yung kanyang gulong ay dual sport tire na. Para naman sa kanyang seat height, 800 mm. So medyo mataas ito para sa babae, pero easy lang ito para sa mga lalaki na may height na 5'4" pataas. Meron siyang ground clearance na 165 mm at tumitimbang siya ng 155 kilos. So fuel capacity niya is 9.3 liters at umaabot ng 42 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption. So naka-disc brake na rin ang likod nito. Tapos may tire hugger pa siya rito, At pati na rin sa harapan. Disc brake na rin. At ABS na rin ang kanyang harapan. So ang size ng kanyang front tire ay 180 rim 14 at sa likuran naman ay 130/70 rim 13. Disc brake na yung kanyang likuran pati harapan with ABS braking system front and rear. Meron siyang footrest para sa pilon. Ayan, napakaganda. At yung kanyang visor ay adjustable. Ito naman yung laman ng ating handlebar. Sa kaliwa, meron tayong rear brakes, adjustable. Ayan, adjustable yung kanyang pressure. At merong handbrake dito. So, meron tayong brake fluid, lights, high and low, passing, turning signals, horn. Sa kanan naman, meron tayong kill switch, hazard. Ito yung hazard niya, kulay yellow yung button. So meron tayo ditong daytime running light, dim light, at high beam. Consistent na high beam. At yung kanyang electric starter. So ito po ay keyless na. And then dito meron tayong USB charger port. Meron tayong side pocket dito na ditulak yung kanyang cover. Meron tayong mga kill switches dito, power lighter sa loob. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo po, pero ayan. So yung handlebar niya is tapered. Yan, kung mapapansin nyo, medyo mataba dito, papayat dito sa dulo. Meron na rin siyang slider at may logo ng FKM or Fecon dito. So siya ay naked, wala siyang fairings dito sa ibabaw. At sa kanya namang display panel, full digital na. Meron tayong mga light indicator like flashers, ABS, high beam, yung kanyang alarm. Yan, meron tayong stop and start light indicator at check engine.
So sa top left, makikita nyo yung clock natin doon. Sa top right, yung temperature ng kanyang coolant. Meron tayo ditong tachometer, digital tachometer or RPM. Ayan, from 0 to 12,000 RPM. Sa bottom left, meron tayong fuel gauge. At sa bottom right, meron tayong oil temperature. So ito, temperature ng coolant. At ito naman, temperature ng oil. Meron tayo ditong total odometer, trip A, trip B. Yan. Speedometer dito sa gitna. So kulay blue yung pinaka background color ng kanyang digital panel at lahat ng figures ay kulay white. So tetestingin natin pasakayin sa 5.2 itong Venture 150 na naka center stand. Ayan, alisin natin siya sa kanyang pagkaka center stand. Meron din siyang side stand with kill switch. Yan. So meron na rin siya ritong grab bar with top box bracket, all prepared na. Lalagyan mo na lang siya ng top box. So ganito po nakatayo yung isang 5.2 sa Venture 150. Ayan, tiptoe. Dito sa likod, meron tayong plate holder with reflectorized. At meron din siyang ilaw dito para sa added visibility pag nagra-ride tayo sa gabi. Naka-built-in sa fairings, para pwedeng lagyan ng camera in case na, shoutout sa Chigi Philippines, baka naman. Ayan, at sa harapan, meron din nakaabang na camera. For security yan, parang dashcam, harap at likod. Ayan, good job, Fecon. Para naman sa kanyang decals, ayan, merong ADV dito, tapos may mga bakat ng gulong, ADV 150, may mga linings dito sa gilid, may mga silver na protector, para pag umapak yung pilon nyo rito, hindi magagasgas yung fairings dito, Yan, merong mga cover, radiator, may heat guard yung ating exhaust, at dito rin sa likod, ayan, FKM ADV. Tapos meron siyang, so ito yung kanyang fuel tank, 9.3 liters. Ito yung sa kanyang upuan. Ayan, push seat. Automatic lang siya hanggang sa bumukas. Mag-automatic naman siya. Meron lang siyang delay. Sa kanyang under seat storage, I think meron itong 5 to 6 liters. Hindi magkakasya ang helmet dito or kahit half face. Siguro nutshell, pwede. Ayan, meron siyang standard issue na tools. Mukhang marami-rami yung tools nito, Tito Ari. Ayan, meron siyang basic na tools pang screw, pantanggal ng spark plug, at mga open wrenches. Ito yung kanyang side mirror, dahon type. Okay, ang SRP price ni ADV or ni Fecon Venture 150 ay 143,000. At kung kayo naman ay mag-installment, meron siyang minimum down payment na 21,000 at monthly installment na 6,800 for 3 years. So available po yan dito sa GM Cycle Cabanatuan branch. Malapit lang po ito sa Premier Medical Center. So ito po yung kanyang susi. Meron siyang dalawang keyless. Mas maganda ito, unlike sa mga ibang maxi scooter natin, isa lang yung binibigay na standard issue na keyless switch. Merong disusi rin yan, di ba Tito Ari? Ayun. Okay. Kanyang secret compartment. O kaya pagka nalobat ang inyong susi, ayan, pwede ito. Basta itatanong nyo lang sa maraming secret itong motor na to Kanyang seat cover, ayan, stitches, at medyo rough yung kanyang texture. Parang napaka-premium at napakalambot ng kanyang cushion. Lambot So yan po si Fecon Venture ADV 150. Alright. First ride natin kay Venture 150. At kasama natin si Esme na inilabas itong ADV. Yan. Tito Ari, ingat Ingat. Call tayo. Let's go. First drive natin kay Venture 150. Tara, pagas tayo doon sa zero pa yung kanyang natatakbo. Under break-in period pa ito. Kaya medyo pa to ng konti, mabibrate pa siya sa umpisa. So normally, ganyan talaga lahat ng mga motor. Mabibrate sa umpisa, pero habang tumatagal, kumikinis yung takbo niyan. Wow. Mami, sa gilid tayo, Mami. Ayusin mo yung side mirror mo, yung nakikita mo yung yung likuran. Naayos ko na, David. Mauna ka para nakikita kita.
Ang laki ng kanya side mirror, tas dahon type. So hindi pa natin pwedeng birit-biritin to. Ganun? Oo, mga maximum 80 lang siguro, ganyan. Pero hindi pwedeng sobrang matulin. Pero syempre, pag nagbe-break in, dapat hindi mo bebebihin yung motor para hindi matamlay manakbo pagka after ng break in niya. Lamig. Kaya nga lamig. Nakajakit. Oy, buti ka nga, naka-jacket ka eh. You know, shout out, Imprint Customs. Ganda ng jacket mo, mami. Sabi ko tanggalin ko kaya ako yung t-shirt. Ayun, jacket na. Tapos mag-ano ka lang. Ako nga, naka-aircool ako eh. Tagos yung lamig sa akin eh. Ayan, so sa lapad niya guys, although mas malapad dito ng konti compare sa mga ganyang 125cc or 110, pero manageable naman yung kanyang singit-singit mode. At sa timbang niya, kayang-kaya nyo ito 5'2" pataas, kayang-kaya nyo abutin. Although magaan lang din siya, pwede namang i-adjust yung shocks at yung front shocks para mas ma-manage yung mabuti yung height at saka yung timbang. So kung kayo ay bibili ng maxi scooter na ADV, ito na ang pinaka sulit para sa budget. 143k ano, mami. Unlike dun sa kanyang competitor ngayon, 170 something. Okay din naman. Okay din naman yung itsura nito. Pogi yung kanyang harapan. Yun din kasi isang factor na nakapag pa-oo dito sa akin sa motor na to. Sige, mami, go. Dahil yung aggressiveness nung kanyang itsura. Anyway, yun lang yung vlog natin guys. So maraming salamat sa panonood. Like, comment, share, and subscribe. Ayan, shoutout kay Esme. Ayan, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one. Woo! Hello, me. Sige, una ka lang.